At ayun, so sa araw na to, araw ng Sunday, magagayak tayo ng isang napakasarap at napakadali na namang putahe. Which is, kakaiba to. Dahil kakaiba, although siya ay adobo, lagi natin nababanggit, pero ito ay isang uri ng cephalopods, which is, ang tawag nila dito ay dalanggutang. Okay, so itong dalanggutang natin, linis na to. Makikita natin. So, ayan. So, ang dalanggutang, ang tawag nila dito ay, ito yung cuttlefish na tinatawag nila. So, itong cephalopods na to, okay, itong cephalopods na to ay para siyang puset. Ang kaibahan niya sa puset, mas thicken yung kanyang meat. At syempre, ang isang mapapansin nyo dito kung siya ay fresh pa or hindi pa nalilinis, meron siyang shell dun sa kanyang likod or sa kanyang ilalim. Yung shell na yun yung kadalasan nating natatagpuan dun sa mga alaga natin na lovebirds. Yun yung tinutukan ng lovebirds pag sila ay nangingitlog na. So napakasarap nito at napakakaiba dahil sobrang itim ng kanyang tinta. So tara, samahan niyo akong iluto to. At ang una natin gagawin ay lilinisin muna natin yung ating dalanggutang, which is tatanggalan natin to ng kanyang mga balat. Kasi pagka minsan naluto natin ang dalanggutang sa hindi tamang oras, ayan, tamang oras. So ang nangyayari, masyadong makunat yung skin ng dalanggutang, so tinatanggal muna natin. Pero tabi rin muna natin yung kanyang mga laman loob, kasi isa to sa isasama natin katulad ng kanyang liver. So, linisan lang muna natin mabuti at sama-sama natin itong igayak. Lagi natin tatandaan na pag tayo ay magagayak ng pagkain, we should sharpen our knife. No? Kasi kailangan matalim talaga para less effort. Pag less effort ang ginagawa natin, less accident din ang gagawin. So, alright, matapos nating magayak yung ating dalanggutang or yung ating kettlefish, igagayak na natin yung ating mga recipe na gagamitin sa kanya. Meron tayo ditong soy sauce, meron tayo ditong vinegar, meron tayong onion and also garlic, at gagamit tayo ng ating lemongrass para dito sa ating adobo. So tara, simulan na natin yung paggagayak at sama-sama natin lutuin at upang matikman na natin ang sarap na nakatago dito sa ating dalanggutang. And ayan, sisimulan na nga pala natin igisa yung ating dalanggutang. So sa ating pag-adobo, actually, lagi nating pinagtatalunan. Ano ba ang nauna sa pagigisa? Sibuyas o bawang? Sabi nila, pagka ginisang una ang bawang, madaling masunog. Pero pag ginisa namang una ang sibuyas, hindi daw lumalabas yung lasa ng bawang. So para sa akin, walang dapat iuna dito. Kahit alin naman ang unahin naman natin dito, hindi naman magrereklamo yung ating iluluto or igisa. Pwede nga nating pagsabayin to. Gaya ng lagi kong ginagawa. Madalas, ginagawa ko, pinagsasabay ko na lang igisa yung sibuyas at bawang para wala ng pagtatalo. So magisa na tayo. So ilagay na natin yung tanglad natin since na wala tayong gagamiting luya. So ang tanglad or lemongrass ay pangtanggal din ng ating lansa ng ating mga pagkain. At syempre, dagdag din to sa ating aroma. Lagay na natin. So hayaan lang natin na lumabas yung aroma ng ating sibuyas, ng ating bawang at ng ating tanglad. At matapos yun, pwede na nating ilagay yung susunod nating sangkap, which is the main ingredients, yung ating cuttlefish or yung ating dalanggutang.
And for the next step, ang gagawin lang natin, mag-a-add lang tayo ng ating susunod na ingredients, which is one of the key ingredients, yung dugo or yung tinta ng ating dalanggutang. Ito yung magbibigay, sabi ko nga, ito yung magbibigay ng ating flavor dun sa ating lutuing adobo. At isa pa, ito rin yung magbibigay ng dark na kulay dun sa ating dalanggutang adobo. So, ito yon. And so, ilalagay na natin. At dito sa punto na to, ilalagay pa natin ang mga iba pa nating mga pampalasa na magbibigay ng sakto at tamang timpla sa ating adobong dalanggutang. Maglalagay na tayo ng toyo at syempre hindi natin kakalimutan ang suka, paminta, asin at iba pang mga pampalasa na magpapasarap sa ating adobong dalanggutang. Dahil likas sa ating mga Filipino ang pagkahilig natin sa manghang, lalagyan din natin ng sili ang ating adobong dalanggutang. At matapos ng pakuluin at palambutin ang ating dalanggutang, magre-reduce na ang sabaw ng ating adobo at syempre, handa na sa final touch ang ating dalanggutang. Let's plate it and let's dig it. So tara, samahan niyo akong tikman ang ating adobong dalanggutang. And finally, natapos na nating iluto yung ating dalanggutang na adobo. Kita naman natin, sobrang itim nung kanyang kulang. At syempre, this cooking session won't be happen kung wala yung ating mga sponsor. Maraming salamat po sa mga titas natin dyan sa Zambales. So, tiki man time. Let's dig in. So, yan po natin. Ayan, sobra niyang itim. So, let's go. Sobrang lasa talaga nitong dalanggutang. Ilang beses na natin ito natikman. Pero, sobrang kakaiba yung lasa niya. Hindi siya lasang pusit. Yun ang napakalaking kakaibahan. Lalo yung kanyang tinta, lalo yung kanyang dugo. Something in between sa cephalopods saka sa ating crustaceans. Doon nagbabanggaan yung kanyang lasa. So, mas masarap to pag may kanin. So, simulan na natin ang kainan. Tell them what it is, hit him with the manifesto. When I write, every pen strokes like a fresco that is sprawled on the walls of your mental. You ain't get the memo? Shit. Better checkmate, cause I'm making moves like a chess pro. Free my mind like Envo, cause I'm a fucking Hail Mary that is caught in the end zone. No strings attached from the get-go. I'm real boy like the wish of Geppetto. Shit, man, I was born a rebel. Been playing this game way before Nintendo. Ever since I could record a demo. Making a mic out of a corded headphone. Got bars locked down with the record of release to make a big from the pen like Gordon Gekko. When the beat baits me with Norman Zemo, I killed that bitch with a Jordan-esque flow.